aambon na kasi. Kaya ang mga nagmumotor ay kinakailangan na magsuot ng kanilang kapote. Dahil kung hindi, sigurado mababasa po sila sa kanilang pagmumotor. Eh ako naman po tuloy lang sa paglalakad mula Quezon City Hall, dahil may dinaanan ako sa Quezon City Hall, around 5 kilometers yung aking lalakarin. Nandito na ako sa tapat ng Commission on Human Rights. Pero maganda na rin itong kahabaan ng Commonwealth, lalo na sa bandang tapat ng Commission on Human Rights, at siguro hanggang pa na ito dulo ng Fairview law abiding na ang mga nagmamaneho. Yung mga motor hindi na palipat-lipat ng linya. Doon na mismo sila sa kanilang designated area. Maliban lang dyan sa hinto, dahil sigurado magsusuot dyan ng kapote. Kasi maulan, medyo bubuhos na yung ulan. Yung Hotel. Ganito pong hapon at hindi na mainit ang araw, maganda pong paglakad. Sa ganon, na-exercise yung parts ng yung ating body parts, lalo na sa paa, pati sa kamay, at siyempre pati sa ulo, yung leeg, sa paglilingon-lingon. Talagang ganyan. So, kain naman natin sa Commonwealth Avenue, marami pa mga malalaking puno. May malalaking puno pa. Pero ganun pa man, hindi na rin fresh environment. Polluted na rin ang hangin dahil sa mga ibinubugang usok ng iba't ibang mga sasakyan. Ganyan. Dito sa Metro Manila, mas maganda ang kabataan dito sa mga pag-aaral, pagdalaan ng kanilang magiging kinabukasan, magkahanap ng magandang sweldo. Para sa ganon, may pambuhay sa kanilang mga pamilya. At pagka nakapag-ipon na sila, may edad na, para sa akin, mas the best pa rin ang manirahan sa mga probinsya. Kasi sa mga probinsya, nandiyan ang mga ilog, pwede kang
fresh na isda. Punta kang ilog, mangapakan ng kung ano mahuhuli. May pag-ulam na. Sariwa pa. Hindi tulad dito, abay, isang linggo ng huli yung mga isda, eh, binibenta pa rin. Kahit nabila sana. Tapos ang mahal pa ng presyo ng per kilo sa mga isda o kaya mga karne o kaya mga gulay. Na yung gulay eh, halos isang buwan ng napitas eh, nasa merkado pa rin at binibenta. Ay nako, ha? Eh, pagka ganyan ng ganyan ang kakainin mo, lalo senior citizen ka na, eh mahihirapan ka na, maapektuhan na yung body system mo, kasi hindi na fresh yung mga kinakain. Dapat sa mga senior eh fresh ang kinakain, para tulad ng mga baby. O sa mga baby, fresh na gatas, mga sariwang pagkain. Pagka ikay tumanda na, dapat ganon din ang kakainin mo. Pero tayo pa mga senior, hanggat maaari, eh huwag po tayong aasa sa ating mga anak. Kung a-assist tayo, salamat. Kung hindi, eh okay lang. Ang mahalaga, eh napapangalagaan nila yung ating mga anak na nagsipag-asawa na, eh mapangalagaan nila ang kanilang mga sariling pamilya. At tayo naman mga senior, eh dapat tayo ay nakapagpundar ng ating gagamitin sa ating mga pagtanda, para hindi po tayo tumatawag pa sa mga anak o kapamilya. Pwede nating sarilinin habang may lakas yun. At pagka may extra budget, hindi pa pasyal para na maging happy ang moment. Yan eh. Tabing kalsada, eh may mga nakahintong mga nagmumotor, kasi nga kinakailangan lang magsuot ng kapote dahil na umaabot na. Eh, pagka nagmumotor pa naman eh madaling mabasa. Malikot din pala yung ating cellphone kasi sa aking paglalakad. Ayan, marami nag-iinduan. Ganyan talaga pagka mga nagmumotor.
pagka bubuhos na yung ambon o kaya ulan, eh kinakailangan puminto at magsuot ng kapote para hindi sila mapasa. Yun. At yan pong pagtabi nila, eh hindi po yan may tuturin na traffic violation kasi may nakalaan na linya sa mga nagmumotor sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pagka yung mga pang safety, pagtabi ng mga nagmumotor, eh hindi basta-basta ginagawa ng violation, eh tinitingnan naman yung consequences o yung sitwasyon ng panahon, lalo na kung bubuhos ang ulan, eh kinakailangan magsuot sila ng kapote para hindi naman sila mabasa at mga ligpig sa lamig ng ulan. Kasi nasubukan ko na rin po yan habang ako'y nagmumotor, inabutan ng malakas na ulan, ay walang masisilungan, ay diretso sa pagmumotor, abay nangangaligpig na yung aking katawan dahil sa lamig ng hangin at ng buhos ng ulan. Biro nyo, eh nandito na po ako, malapit na sa Tandasora. So, parang isang minuto lang kung pakikiramdaman, habang nagkukwento ko, eh ito ang kainaman. Napapractice ang katawan, ay marami sa mga kabataan o marami sa mga tao na sa umaga maagang gigising, magbibihis pa ng pan-jogging para makatakbo lang, makapag-exercise. Ito sa mga nagsisipag-work, sa mga nagsisipag-trabaho, dahil punuan ang mga masasakyang jeep o kaya bus, eh mas may pang maglakad kung wala rin lang 10 kilometro ang distansya, eh mapalalakas pa ang resistensya ng inyong katawan. Yan ang tulong ng paglalakad. Pinalalakas mo na ang iyong katawan, at the same time, eh nakakatipid ka pa sa gastos o pamasahe sa pag-commute. So, yung matitipid mo, may pwede mo nang pambili ng ulam o kaya 1 kilong bigas. Magandang sistema yan, mga kasama. Huwag yung wala pang 200 meters yung distansya, ikay tricycle na o kaya second floor lang yung aakyatan mo ng building, abay kinakailangan pang mag-elevator kahit na bata pa. Kaya bibihira ang umaabot sa may edad na malakas ang pangangatawan. Yan. Mga daan ng media man na nagko-cover sa sitwasyon ng trapiko. Channel 2 yung nadaanan ko, Channel 2
crew ng mga Channel 2. Yan ay yung para sa pagbabalita maya-maya lang. Yung panggabing edition. Ha? Nandito na ako sa Tandasora. Eh, pa-easy-easy lang ang paglalakad. Pero, eh, sa susunod nga dadalhin ko na yung aking stabilizer stick para hindi magalaw yung aking video at para hindi na rin mahilo yung manonood nitong ating video clips. Yan. Aba, punuan na, marami ng mga sasakyan. Ha? So, saglit lang po, eh nandito na tayo sa Tandasora. Yun. Mamaya po ay ating itutuloy ang ating pag-video.